Doon sa last video na pinost ko, pinag-usapan natin yung reason kung bakit walang pumapansin sa mga post mo, bakit walang mga bagong prospects na nag-i-inquire at puros members lang din ang nagre-react. So kung di mo pa siya napapanood, make sure panoorin mo yon, no, dahil ito yung kadugtong niya, no. Kumbaga i-share ko naman dito yung mga klase ng content na dapat mong pinopost, no. So kung feeling mo walang nangyayari kahit araw-araw ka nagpo-post ng products, opportunity ninyo, then para sa itong video na to. Okay? So, kailangan mong maunawaan na or maintindihan na hindi lahat ng klase ng content ay pare-pareho yung trabaho nila. No? May content na pang-attract, pang-build ng trust or pag-build ng credibility, at merong content na pang-convert. So, ngayon, bibigyan kita ng mga klase ng content. Bali, 8 po ito guys, no? So, simulan natin para hindi lang tayong patumpik-tumpik pa. Number 1, realization content. No? Ito yung klase ng content na mapapa-comment yung mga prospects mo, share nila yung post mo, no? Kasi ang nasa isipan nila, parang ako to No, kumbaga nakaka-relate sila kasi yung post mo ay nagbibigay ng validation sa nararamdaman nila. At very effective siya kasi ang tao guys ay nagtitiwala sa taong nakakaintindi sa kanila. No, kaysa doon sa mga marketers na post lang ng post para benta-benta kaagad. So kung bigyan kita ng example na topic na pwede mong i-post, no? For example, 3 dahilan bakit hindi na sapat ang isang source of income sa panahon ngayon. So very effective yan guys kasi relatable at nangyayari talaga sa kanila. And pangalawa, problem-aware content. For example, bakit maraming empleyado ang kahit tumaas ang sahod, parang kulang pa rin? No? Another sample, ang problema kapag umasa ka lang sa iisang source of income. So, kapag ganyan yung mga content mo guys, problem-aware, no? Very, very powerful yan, no? Kasi, ang goal mo dito is magkaroon ng awareness yung mga tao. And, maraming tao ang ramdam nila yung problema but they are not really aware na seryoso yung problema na yun. So, very effective yan guys kasi nagiging authority ka sa paningin nila. Okay? Pangatlo, storytelling content. No, ito yung mga personal observation mo, no? Storya mo, no, real stories. No, kasi people want story. No, kaya mapapansin mo, mas maraming nanonood ng pelikula kaysa umattend ng seminar, 'di ba? Okay, pang-apat, educational content. Now, ito yung content na magpapataas ng credibility mo. Kasi natututo sila sa'yo. Nabigyan kita ng example, 3 paraan para magkaroon ng extra income. So, ganyan yung mga ipopost ninyo. No? Imbes na cheque, kotse, no? Events, ng company events. So, may value siya. Another sample, ano ang pinagkaiba ng active at leverage income? Kaya yung mga content na nagsisimula sa how to. No, yung topic mo nagsisimula sa how to's. So, very effective to kasi hindi ka nakikita nila na recruiter lang, no? And kapag mataas ang authority mo, hindi mo na kailangan pa manghikayat ng tao dahil kusang lumalapit ang tao na magtatanong sa'yo. Okay? Panglima, objection-based content. No, ang mga prospects mo meron yang mga tanong na nasa isipan nila. No, at the back of their mind, meron yang mga questions na gustong masagot, no? So ikaw, yun ang gagawin mo rin ng mga content, no? For example, wala akong oras, yan yung mga objection nila eh. Hindi ako marunong magbenta, mahiyain ako, takot akong mag-fail ulit. No, so malamang yun yung mga nasa isipan nila, yun yung gagawin mong topic sa content mo. Okay? So, ang goal mo dito ay masagot at mabawasan ng objections nila bago pa sila magtanong sa'yo. Okay? Pang-anim, lifestyle aspiration content. Now, ang goal mo dito ay magbigay ng inspiration, no, na hindi kailangang magyabang. Unfortunately, dito maraming nagkakamaling marketers, no? And hindi sila aware na pure flex lang pala yung ginagawa nila. Kaya tingin ng mga tao, nagyayabang lang, hype lang. And kaya nangyari, may prospects ngayon, may kausap ngayon, may benta ngayon, bukas wala. No, hindi consistent ang results.
Okay? So, make sure iwasan mo to, no? Mag-share ka ng possibilities. Kapag ang pinapakita mo ay lifestyle at hindi kayabangan, na mas maraming ordinaryong tao ang makaka-relate sa'yo. Okay, pang-pito, practical tips content. No? Magbigay ka ng mga actionable advice. No, tandaan mo, ang tiwala ng tao, ang trust, ay nabubuo yan sa paulit-ulit na pagbibigay ng value. So, practical content, practical tips. Okay? Last but not the least, social proof content. No, hindi puro cheque kotse, no? Lagyan mo ng context yung results or yung proof, social proof na pinopost mo. At ipaliwanag mo yung process, no? At dapat relatable siya. Okay? So, pwede niyo po yan aralin, no? Sa panahon ngayon, napakadali lang po gumawa ng ganyang klase ng content kasi meron ng AI, may ChatGPT na, no? So, gamitin niyo po yung mga tools na yan kasi yan po ang magpapagaan ng trabaho mo. Okay? So, that's it. So, yan yung 8 klase ng content na pwede mong i-post at i-publish dyan sa iyong mga pagpo-promote ng iyong business. So, again, very effective siya kasi hindi ka nagbebenta, hindi ka namimilit, no? Nagbibigay ka ng value sa tao. So, pwede mo na to kagad i-apply and huwag mong isipin na hindi na kailangan mo kagad siyang gawin lahat, no? So, pumili ka lang muna kahit 3, isang realization content bawat linggo o kaya isang educational content lang muna, isang objection content. So, ikaw bahala. And kapag consistent ka na dyan, mapapansin mo, prospects ng kusang magtatanong sa'yo. And another important tip, no, tandaan mo palagi, hindi rin sapat na may content ka lang tapos wala kang sistema. Ito yung nangyayari sa maraming marketers. No, ang daming marketers guys, wala pa ring system. No, dahil importante yan dahil kapag may nag-inquire pero walang proseso para i-guide sila, sayang ang leads. Kaya habang gumagawa ka ngayon ng content, habang inaaral mo yan, sabayan mo rin ng pag-build ng simple system na magko-convert ng inquiries into actual leads or into actual sales. So, see you po sa next tips natin. Bye-bye.